Pero this year, usong-uso. I mean, this time of the year, ito yung uso na nag-iisip na tayo ano yung New Year's resolution natin. Tama ba? Balik ka lang, balik. Ayan, balik yan. So, pinag-iisipan na siguro natin ano yung mga pwede natin magawa next year, 2025, but most especially dapat isipin muna natin ano yung mga dapat natin ipagpasalamat para mas maging clear sa atin kung ano ba yung mga dapat natin baguhin, dapat natin simulan, mga dapat natin gawin for the next coming year. So, napaka-importante no na nilalagay natin yan sa mga notebook natin kasi minsan sinasabi na, next year, magda-diet na ako. Diba? Huling kain ko sa New Year na kasi sayang naman. Maraming ganun, diba? Next year, matutulog na ako ng maaga, hindi na ako masyadong magsi-cellphone. Diba? So marami pa. Next year, magiging masipag na ako para tumaas lalo yung grade ko. So, puro material, physical na bagay, yung mga nais natin, resolution sa buhay natin. Kasi yun yung nakikita natin mga feeling natin negatibo na nagagawa natin. Kaya nga merong resolution. Pero, ano ba yung mga dapat natin ipagpasalamat for us na makagawa ng bagong resolution for the next year, 2025? So, ano yung dapat natin panghawakan? Ano yung correct resolution na dapat meron tayo? So, again, ulitin ko, kailangan meron muna tayong Thanksgiving. Napaka-importante yan bago matapos ng taon. We need to have our Thanksgiving. So this year, maraming naganap sa simbahan natin. I believe, last November, I remember November 17, na message natin yung about sa only Thanksgiving. So, kung maaalala ninyo, sinabi doon, Thanksgiving or yung gratitude is also the will of God. It's the grace of God. So, pati yung pasasalamat natin sa mga bagay-bagay sa buhay natin, yan din ay kaloob ng Diyos. Kaya, i-check natin bago matapos ng taon na to. Ano yung mga bagay na ipinagpapasalamat natin? It could be na maka-join ako sa Philippine Juyok Church, or naging part ako ng praise team, naging part ako ng ganitong ministry. Pwede yun, kasi lahat ng yun ay kaloob ng Diyos. Doon mas lalong nagagalak ang Panginoon. So, let's have a quick recap sa buhay natin this time, bago matapos ang taon na to para mas maging clear yung pasasalamat natin. So, paano nga ba tayo magkakaroon ng correct resolution? Ano ba yung correct na resolution na dapat meron tayo bilang mga anak ng Diyos? So, last week, ang message natin, correct attitude. Tama ba? So, kung naalala niyo yun, we need to be a spiritual summit para makita yung bunga ng correct attitude. Tama ba? And only hold on to only uniqueness and recreation. But, ano ba yung dapat na panghawakan natin? Yung pinaka-dapat panghawakan natin as the year ends and as we start the year 2025. So, the title of our message is Correct Covenant. Kailangan natin ma-enjoy yung correct covenant for us na mag-reflect yung correct attitude. Amen? Amen po ba? So, how do you know if you are holding into the correct covenant? So, how do you know if you are holding into the correct covenant? Paano malalaman? Tama ba itong covenant na pinangahawakan ko? Tama ba itong pinaniniwalaan ko? Tama ba itong pananampalataya ko? So, malalaman mo if it's a correct covenant kapag ang covenant na meron ka is overcoming disasters. Kapag yung mga sakuna sa buhay natin, sakuna sa pakapiligiran natin, o dito sa mundo natin, ay na-overcome natin. Tama ba? Yung mga sakuna na pinagdadaan natin, na-overcome natin kasi that is the power ng anak ng Diyos na pinangahawakan ang correct covenant. Ikalawa, nakakatanggap ka ng accurate answers. Because naturally, answers are bound to come, lalong-lalo na if you are enjoying the correct covenant. And most importantly, merong Thanksgiving. Napaka-importante. Kasi kung walang Thanksgiving, katulad ng lagi kong pinapaliwanag or example,
bibigyan kita ng candy, binigyan kita ng regalo, pero yung mukha mo nakabusangot, ay ano ba yan? Bakit ito lang? Sa tingin mo ba bibigyan pa kita ulit? Siyempre hindi na, nakakaumay ka na. Di ba? So hindi nakakatuwa para dun sa nagbibigay. So ganun din ang Panginoon for us na ang Diyos ay magalak sa atin, kailangan meron tayong thanksgiving dun sa mga kasagutan na binibigay niya sa buhay na. So, for our introduction, ano nga ba yung correct covenant? We need to know. Kailangan natin malaman to. Bakit? Kasi maraming nagsasabi na ang correct covenant ay ganito. Ito yung dapat mong gawin ngayong taon na to. Lalo na this coming New Year. Di ba maraming nagsasabi na sa lamesa nyo, kailangan kumpletuhin nyo yung 12 prutas para pagpalain kayo ng maglalagay pa kayo ng itlog, bigas, barya. So, yun yung covenant nila. Yun yung pinaniniwalaan nila na magbibigay sa kanila ng kasagutan, ng pagpapala. Pero ano ba yung tunay na covenant na dapat panghawakan natin? Alam nyo, kahit wala tayong handa sa New Year, okay lang yan as long as we hold on to the correct covenant. Because ito yung magiging source ng lahat ng pagpapala sa inyo. Katulad ng mga ginawa ng ating 7 remnants o yung mga disipulo sa Biblia. So what is the correct covenant? In Genesis 3:15, ito yung pinaka-importante na verse sa Biblia na dapat niyong panghawakan. Ito ay tumutukoy kay Hesukristo o yung pagdating ni Hesukristo sa mundo na isang bininang babae ang siyang wawasak sa ulo ni Satan. So, ito ay natutupad pa rin magpahanggang ngayon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Tama ba? Na tanging si Hesukristo lamang ang solusyon sa lahat ng problema. So, nung panahon na yan ay nasa lumang tipan. Yan yung covenant na binigay sa mga tao nung panahon na yun. Kasi ang mga tao ay nagkaroon ng kasalanan. Kasalanan na hindi kayang bayaran o bilhin sa tindahan para lang mabayaran yung kasalanan na yun. Ito yung kasalanan na kahit makulong ka ng habang buhay sa kulungan, sa bilanggo, ay hindi mawawala ito sa buhay mo. So, kailangan maganap ito para mawala yung kasalanan ng tao. Pero itong pangako na ito, kumbaga parang hindi nila pinanghawakan ito. Instead, pinanghawakan nila yung incorrect covenant. So, ano nangyari? Patuloy na sakuna ang naganap sa kanila. And then, dumating itong Genesis 6:14. Ano yung nangyari sa Genesis 6:14? Yung panahon ni Noah. Nagkaroon ng malakas na ulan at malaking baha, lagpas tao. Yung kung saan lagpas bundok na wala ng parte ng mundo na kung saan aapa ka para mabuhay. Ganun ang nangyari. But if you are inside of the ark, ikaw ay maliligtas. And that ark represents Jesus Christ. So, lahat ng yan ay tumutukoy kay Hesukristo. Mula Genesis 3:15 hanggang Genesis 6:14, walang naniwala. Walang naniwala. Kaya halos walang naligtas. Isang pares ng mga hayop, and then yung pamilya lamang ni Noah yung naligtas ng panahon na yun. So, because of Noah, naligtas yung pamilya niya. So, bakit hindi tayo? Amin po ba? If we are holding on, kung maniniwala tayo to this covenant, kahit naman titigas yung ulo ng pamilya natin, but if you keep praying for them and you hold on to the correct covenant, they will be saved also, katulad mo. So, anong nangyari? Patuloy silang na-colonize, sila ay nasakop ng ibang bansa, and then, this came, Exodus 3:18. Hindi pa rin nila pinangawakan yung correct covenant. Ano sinabi ng Diyos? Darating ang Mesiyas. Darating ang binhi ng isang babae na siyang dudurog sa ulo ni Satanas. Pero ito, hindi nila pinaniwalaan. Even nung time na nangyari yung sa Noah's Ark, after generation, wala na naman. Nawala na naman yung covenant na dapat na panghawakan nila for them to be saved. Kaya na-colonize na naman sila. Nasakop na naman sila ng bansang Ehipto. Sila ay naging alipin ng bansang Ehipto ng napakatagal na panahon. So, nung
si Moses sa kanila na sinasabi na kailangan nilang umalis sa bansang Ehipto, ayaw nilang maniwala. Gusto nilang magstay doon sa bansang Ehipto kung saan patuloy sila naghihirap kasi nasanay na sila na walang Diyos. Exodus 3:18, Moses understood. Naunawaan ni Moses yung covenant ng Panginoon. Magpahid ka ng dugo ng tupa. So, sinabi ng mga tao, anong sinasabi mo? Diba? Kini-question pa nila si Moses kung ano yung sinasabi niya na bakit kailangan magpahid pa ng dugo ng tupa. Kasi sobrang dami ng miracles na ginawa ng Panginoon, hindi pa rin sila naniniwala. But some of them believe. So, ginawa nila. Nagpahid sila sa harapan ng ginto and they were saved. Sila ay naligtas. Pero actually, hindi naman po yung dugo ng tupa ang nagligtas sa kanila. It is their faith in Jesus. Amen po ba? Amen. So, same thing. In Isaiah 7:14, naganap ulit. Paulit-ulit na sila ay nasasakop. Paulit-ulit na sila ay nabibihag ng iba't ibang mga bansa. Naging alipin ng ibang bansa. So, ano nangyari? Dumating na yung panahon na si Propetang Isaias, sinabi niya, isang birheng babae ang magsisilang ng isang sanggol, lalaking sanggol at tatawaging Emmanuel. And the same thing happened in Mateo 1:19-23. Dumating na yung panahon na nagpakita ang isang anghel kay Joseph, yung asawa ni Maria. Dahil nga ayaw niyang akuin si Maria na dahil siya ay nabuntis, pero isa siyang birhen. Tama ba? So nagpakita ang isang anghel ng Diyos sa kanya at sinabi sa kanya na isang sanggol nga na lalaki ang isisilang at papangalanan mo siyang Jesus na magliligtas sa kanilang mga kasalanan. So lahat ng ito ay tumutukoy kay Jesucristo, the only correct covenant. So kung hindi natin alam ang bagay na ito, paano tayo maliligtas sa bawat sakuna, bawat problema, bawat disaster sa mundong ito, kung hindi natin pinangahawakan ang tunay o correct covenant. So this happened, Mateo 16:16. Ano nangyari? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito na yung time na dumating na si Jesus. Nagtiwala na po ba ang mga tao? Hindi lahat. Diba? Kasi this is the time naman na maraming mga hari na hindi matanggap na mayroong tunay na hari na dumating. So maraming nagsasabi sa kanila, balik tayo dun sa unahan, yung scripture natin. Anong sabi dyan? Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ano yun? Pakibasa nga po. Sabi po nila, kayo si Juan ang tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias, at may nagsasabi po, kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? So, even yung mga taong nakakita na kay Jesus, hindi pa rin naniniwala na siya si Jesus. Diba? Hindi pa rin naniniwala na siya ang tagapagligtas. Kasi ganun din tayo actually. Diba? Madalas, lagi na natin naririnig yung patungkol kay Jesus. Lagi na natin naririnig na si Jesus ang tagapagligtas. Pero in times of problems, kapag nandiyan na yung problema, madalas, iba pa rin yung kinakapitan natin. Iba pa rin yung tinatawag natin. Minsan kapitbahay natin, minsan kaibigan natin, minsan yung sarili natin. Tama ba? Bakit? Kasi si Satan, nandyan yan sa loob natin. Nagtayo na siya ng baptism niya. Sarili niyang baptism. Para mas mahirap sa atin na makita at ma-enjoy yung tunay na covenant. Para hindi natin ma-enjoy yung tunay na kasagutan na kayang ibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. So, minsan ang nagiging kalaban talaga natin yung sarili natin. Tama ba? Yung mga sarili nating paniniwala.
Yun yung humahad lang sa atin para makita yung tunay na covenant o magkaroon ng tunay na pananampalataya. So, in Roma 1:16 to 17, ito na yung inihayag ni Pablo, sabi dito, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Hindi ko na babasahin lahat pero I'll make it short na lang. Sabi dito, sa Roma 1:16 to 17, this is Paul's confession. Sinasabi na ang mabuting balita ay hindi dapat ikahiya. Bakit? Bakit hindi natin dapat siya ikahiya? Because the gospel is the power of God. It's the source of, ito yung source ng power ng Panginoon na ibinibigay niya sa atin para maging source ng power din natin. Amen po? So hindi siya dapat natin ikahiya. Kasi ito yung kalakasan natin na kapag mayroon tayo nito, nagkakaroon tayo ng connection sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At sinasabi ito, ang matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Kaya ganoon ka-importante na panghawakan niyo yung correct covenant. What is the correct covenant? Gospel. What is gospel? Jesus is the Christ. So, yun lang. Simula pa nung una sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, wala nang ibang tanging solusyon kung hindi si Heso Kristo lamang. So, darkness do not stand a chance. Walang pagkakataon yung darkness kapag pinanghawakan mo yung correct covenant. Walang pagkakataon si Satan na madaya ka kung panghahawakan mo yung correct covenant. Kaya hindi natin kailangan mag-worry for the next year, 2025. As long as ini-enjoy mo, pinanghahawakan mo yung correct covenant, you will overcome all disasters. Amen? Amen. So, for our main message, maiksi lang to. Sa age ng Egypt, ito naman yung panahon na nakalaya yung mga Israelita sa bansang Egypto. So, sila ay nagkakaroon ng tinatawag na 3 seasons or 3 feasts. Ano itong 3 feasts na ito? Ginagawa nila ito as way of thanksgiving. Bakit? Kasi nakalaya sila. They received freedom from Egypt. So, ito yung Passover. Ang ibig sabihin nitong Passover, they gain freedom by spreading the blood of lamb. Dahil nagpahid sila, tao-taon nila ito ginagawa. Sineselebrate nila yung panahon na nakalaya sila sa Ehipto, kung saan nagpahid sila ng dugo para mag-represent ng kanilang kaligtasan. So, parang ano to sa kanila, in other term, Independence Day. Yes, Passover. And next, yung Pentecost. Ito naman yung panahon na pinapakita ng Diyos na makakasama nila ang Panginoon through the Holy Spirit. So, kung pangahawakan nila ng tunay yung pangako ng Diyos, lahat ng bagay na ito binibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? And next is yung ingathering. Ito naman yung background of heavenly throne. It's a celebration of thanksgiving. Taon-taon din nila ito ginagawa. Bakit meron silang thanksgiving? Because they are thankful and grateful. Sila yung lubos na nagpapasalamat. Katulad natin, meron tayong Thanksgiving Day. Tama ba? We also have Christmas. We also have New Year. Pero sa ating mga anak ng Diyos in our generation, kagaya ng message ng Thursday, tama ba? Everyday Christmas. So, every day we celebrate the life of Jesus. Amen po ba? Amen. So, second, the Ark of the Covenant. So, lahat ng pinapakita ngayon dito ay mga pruweba. Pruweba na totoo itong correct covenant na to. Nung pinanghawakan nila, ito yung mga naganap. So, ito yung dapat na nakita natin. Ito yung dapat na paniwalaan at panghawakan natin. Second, sa panahon ng Egypt, nag-build sila ng Ark of the Covenant. Ano ito? Kasi nung panahon na yun, after silang lumayas,
Makalaya sa Exodus. Makalaya, Exodus from Egypt, ayon. Makalaya sa Egypto. Wala silang simbahan. Wala silang simbahan na kung saan pupuntahan nila katulad natin every Sunday, Wednesday, nag-worship. Wala. Kasi naglalakbay sila sa wilderness. So they have to build a tabernacle, kagaya ng nasa picture na yan. Para siyang isang tent na kung saan naandun yung Ark of the Covenant ng Panginoon. Nandun yung 10 utos ng Diyos, nandun yung mga dapat nilang gawin, nakasaad doon. And mga bagay na inaalay nila sa Panginoon. So every time na mag-worship sila, nilalagay nila yan sa gitna. And lahat ng tribes lumilibot dyan sa Ark of the Covenant. So ganun ka-importante yung Ark of the Covenant sa kanila. In our time, ngayon, ang Ark of the Covenant natin is the Gospel. Amen po ba? Our church. So, wherever we go, dala-dala dapat natin ang Gospel. Katulad ng tent na yan, katulad ng tabernacle na yan, na wherever you go, dala-dala mo yung Gospel because Gospel is very important sa buhay ng isang anak ng Diyos. So, nung ginawa nila yan, anong nangyari? Exodus 14:1-3. They were able to split the Red Sea. Yung Red Sea na hati para makatawid sila at tuluyang makalaya sa Ehipto. Ano next? Joshua 3:1-15. Ito yung lugar kung saan kailangan nila, ito yung Jordan, ito yung river na kailangan nilang tawirin para makarating sila sa Kanaan, yung promised land. So ano nangyari? Paano sila tatawid? May nakaharang na river. So dahil sa kanilang paniniwala at pananampalataya, yung Jordan River ay nahati rin. And next, Joshua 6:1-20. The fall of Jericho Wall. So ano nangyari? Isang malaking bayan na may malaking pader. Kailangan nilang daanan to. Kasi ito yung bayan, pinakalas na bayan na access para makarating sila doon sa promised land. So, ano gagawin nila? Ang lalaking mga tao, yung mga nakatira doon, anong laban nila? So, inutos ng Diyos na pakibutan nila, umikot sila doon sa pader ng Jericho na, I forgot kung ilang beses, sorry, 7 beses po yata yun. Yes. So, sa huling part, kailangan nilang sumigaw. And what happened? The Jericho Wall fall. So, natumba yung Jericho Wall, isang milagro na walang human intervention, hindi nila tinulak, hindi nila pinukpok, but because of their faith and obedience sa salita ng Diyos, ang Jericho Wall ay nawasak. So, they gain access. Sila nagkaroon ng access doon sa Kanaan. Hello? Nagaan. Ayan, hello. Satan, go away. Ayan. So, they gain access to Kanaan. So, ito, lahat ng pinagdaanan nila, lahat, it symbolizes their faith of the covenant. Yung pinangahawakan nila yung pangako ng Diyos. So, nung dumating si Jesus, ano yung binigay niya sa atin? Number 2, His teachings naman. Yung kanyang pagtuturo. Nung siya ay napako sa krus na matay at muling nabuhay, sa bundok ng Olibo, siya ay nagturo ng 40 araw. Ano yung mga tinuro niya? Yung mga bagay na dapat nating gawin. Kaya lang tayo, anong ginagawa natin? Yung mga bagay na hindi natin dapat gawin. Diba? Sinabi ng Diyos, huwag mangusga. Anong ginagawa natin? Nanguhusga tayo. Diba? So, marami, puro taliwas sa mga tinuro ni Jesus yung ginagawa natin. That's why we cannot receive accurate answers from the Lord, from Him. Bakit? Kasi hindi natin pinangahawakan accurately yung covenant niya. So, if we only obey His correct covenant, then yung accurate answers is bound to come sa buhay natin. So, ang resolution natin, magawa natin ng tama yung
kanyang covenant this year. Amen? Parang ayaw nyo gusto nyo manatili. Amen. So, ano pa tinuro niya? Tinuro niya ang patungkol kay Kristo, sa kaharian ng Diyos, at sa banal na, banal na Spirito. And He also promised power. Ano yung power? Sa Acts 1:8, when the Holy Spirit comes on you, you will become my witness. So, kapag ang banal na Espiritu ay nasa atin, magiging saksi tayo. We can overcome everything. He can solve our past, present, and future. Ano pa? Marami pa. Yung fulfillment ng kanyang salita ay magaganap din sa buhay natin. Wala nang ibang paggaganapan ng salita niya kung hindi sa mga taong sumusunod sa kanyang salita. So, ano ba yung mga salita na yun? Paisayin ko na lang siguro by next year, madidiscuss natin tong 777 na yan. Masyadong mahaba yan. Yung 7 partisan pa lang, ewan ko kung ilang oras yan. So, in short, fulfillment ng kanyang salita. Kasama na dyan yung 5 authorities, yung revival of church, yung 3 courtyards, and also yung pagsalba sa past, pag-solve sa past, present, and our future. Lahat ng yan ay katuparan ng kanyang salita inside that 777. So, I hope this year, magamit nyo, katulad ng sinasabi ni Pastor Mark, magamit nyo yung prayer ng 777. If you want to have a copy, nandyan lang po si Pastor Mark, pwede nyo i-photocopy, may printer din dyan. So, may Xerox na dyan. So, lahat na ng access, meron na kayo. Access to Kanaan, meron na kayo. Natibag na rin yung Jericho's Wall para sa inyo. Kasi open na open yung church natin for you. So, lahat ng resources, yung sources, para makuha nyo yung accurate answers, correct covenant, lahat binibigay na sa inyo ng Panginoon. Ano gagawin na lang natin? Diba? Lahat na pala binibigay sa atin. So, ano yung dapat natin mga gawin, remnants? Kailangan na lang natin gawin ay kilalanin si Kristo. Kailangan yung kilalanin si Kristo. Parang katulad ng mga jowa nyo, mga partner sa buhay. Diba? Katulad ni Pastor Mark and Deaconess Ben, bago sila magpakasal, nag-getting to know each other muna sila. Tama ba? Kayo din naman may dating stage, diba? So, ganun din po tayo sa Panginoon. Kailangan mo kilalanin ng gusto si Yesu Cristo so that you can enjoy His love, di ba? Ang ganda yan. Ewan ko na lang, hindi niyo pa maintindihan. Di ba? So, sana ganun tayo. Kailangan natin ituro yan sa remnants na they need to know Christ with urgency. Kasi kailangan nila si Kristo. Ano na mangyayari sa mundo natin ngayon? Yung mga generation ngayon, Diyos ko, ang tanging alam na lang ay mag-cellphone, mag-tablet, ano pa, mag-YouTube, mag-vlog-vlog, di ba? So, ang dami ng ginagawa ng generation na yon na walang kinalaman yung covenant. So, we have to teach them Jesus Christ. So, second, Acts 18:4, we have to teach them to pray. Kasama kayo dito, kailangan yung turuan yung sarili niyong manalangin. Every day. Kailangan yung magamit yung power ninyo to pray so you can receive answers. Because, sabi dito, without power, we cannot receive answers. Amen? But since you have Christ, you have the covenant, ibig sabihin, you have the power na makareceive ng answer. You have the power to pray. Amen? Amen. In Acts 19:8, ang tanging gagawin nyo na lang is mag-wait. Diba? Ang sarap ng buhay nyo. Mag-pray na lang kayo, tapos mag-wait na lang kayo. Diba? Pero kailangan continuous yun, ha? Hindi naman agad-agad yun. Katulad ng ginawa ng 7 remnants, yung kaninang kinuwento ko napakahaba. Lahat ng ginawa nila may kasamang continuous prayer and action, of course. So, lahat ng yun, wala na silang ibang ginawa kung hindi mag-pray at maghintay. And then, answers came, miracles came. Diba? So, lahat ng yun naganap because of their faith.
in Jesus Christ. So for our conclusion, in Genesis 45, 1-5, ito yung mga example ng 7 remnants, or actually 6 nga lang yan eh. Wala si Esther. Yan. Ito yung mga example ng mga remnants na nag-obey, sumunod, naniwala, pinanghawakan, in-enjoy ang covenant. Genesis 45, 1-5, si Joseph, because he enjoyed the gospel, kahit na nasa gitna siya ng problema, nakulong siya, nabilago, pinabigay ng kanyang pamilya, what happened? He still became a governor. Naging governor siya. Diba? Sino mag-aakala that child, 17 years old siya noon, diba? Pinamigay ng kanyang kapatid, naging governor out of nowhere na walang kaalam-alam kung paano magpalakad ng isang bansa. Diba? Pero because of all his journey, lahat yun natutunan niya, and naging qualified siya sa Panginoon bilang isang governor. Amen? Amen. So, hindi pa siya nagsasalita, nag-evangelism na siya. Hindi pa siya nagsasalita, nakakapag-save na siya ng ibang tao. Amen. So, second, Exodus 5, 1-12, Moses. He is a leader that raised leaders. Isang leader na nagtaguyod ng maraming leaders. And he also overcome the world. Na-overcome niya yung mundo. Ano po ibig sabihin niya? Na-overcome niya yung buong Egypt. Isang bansa yung kalaban niya. Parang kumbaga sa atin, isang buong mundo yung kalaban niya. Pero na-overcome niya. Amen ba? Amen. So, number 3, 1 Samuel 7, 1-15, talks about Samuel, yung mismong movement. Nung panahon niya, walang nangyaring gera. Ganon ka-powerful yung words ni Samuel. Because si Samuel, he even sleeps sa Ark of the Covenant. Doon siya natutulog. Diba? Ganon ka-importante. Ganon niya ini-enjoy yung covenant. For him to sleep beside the Ark of the Covenant. Yung tabernacle. So, ganun ka-powerful kapag pinangahawakan natin yung correct covenant. And number 4, 1 Chronicles 29, 1-14, David. Si David na naging hari. Ano nangyari? He also raised 1,000 bartisan para ma-prepare yung pag-build ng temple. Hindi man siya yung nag-build ng temple kasi nagkaroon siya ng kasalanan bandang huli. Pero yung kanyang next generation, yung kanyang anak, yung naging dahilan para mag-build yung temple na sinimulan niya. Amen. Ano yung temple na yun? It's the temple of God. Amen. And next, Daniel 1:8-9. Daniel, na-resolve niya sa kanyang puso na ang tanging susundin niya lang ay ang Panginoon. Ang tanging sasambahin niya lang ay ang Panginoon. Kaya he was able to live with 3 kings. 3 hari yung nakasama niya. Ganon ka-powerful ang isang anak ng Diyos na talagang sumusunod lamang sa salita ng Diyos. Amen po? Amen. And number 6, last, Acts 27:24. Si Paul, he was able to stand before Caesar. Sino ba si Caesar? Nung panahon na yan, parang sa Roma, si Caesar parang Amerika. Walang sino man ang kayang tumayo sa harapan ni Caesar. So, tanging si Pablo lamang ang nagawang humarap kay Caesar para ihayag ang salita ng Diyos. At marami pang nagawa si Pablo. Alam niyo yun, hindi ko na-isahin kasi hahaba. But, in short, lahat ng yan ay mga spiritual summit, katulad ng message natin last week. They are spiritual summit because they hold on, they enjoy the correct covenant. Kaya naman nagkaroon sila ng correct attitude. So, paano ko ma-enjoy ito? Bilang aking New Year's resolution, paano ko ma-enjoy itong correct covenant? Kailangan magkaroon tayo ng correct attitude. Amen? Parang ayaw niya talaga. Ayan. Ayan. So, I hope everyone magkaroon tayo ng correct consuming passion. Katulad ng message natin last week, covenantal consuming passion. And also, panghawakan natin ng tama yung correct covenant and magkaroon tayo ng correct attitude. And for the last one, hindi ko na nilagay dyan. Let's read the Bible. Unang Corinto 10:31.
Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat para sa ikararangal ng Diyos. So I hope every one of us po mapanghawakan and ma-enjoy natin itong correct covenant and have the correct attitude for the year 2025 as our New Year's resolution and Thanksgiving. So